Isang pinagpalang umaga para sa atin lahat. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, wala ka pa rito, tulog ka pa, pinagpapala ka na. Every gising is a blessing. Amen po? Ang iba po ay hindi na nakakagising. Ang iba naman sa kanila ay pagising nila, may ilang bahagi ng katawan nila na bawas na o tinanggal. At ikaw po ngayon na nandito ay kumpletong-kumpleto. Amen po? Di ba napakalaking pagpapala yan? Yung pagpunta mo rito, masaya, may kape. At sama-sama tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Pag-uusapan po natin, sumahang ito yung tungkol po sa dalawang uri ng hayop na mayroong kakaibang katangian. At ito ay inuutos ni Jesus na ang dalawang katangian o karakteristik ng dalawang hayop nito ay, sabi niya, kinakailangan ninyong taglayin. Yan. Ano ba ito? Ayan na. Hindi ba nakakatakot yan? Sige po. Ang mga alagad ni Jesus, bago niya inutusan o bago sila magminister, ay pinangaralan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maging ganito kayo. Dahil ang papasukin ninyong misyon o maging buhay sa labas ay hindi madali. Kaya para kayo ay maging matagumpay at maging katulad ninyo ako, taglayin ninyo ang dalawang karakteristik ng hayop nito. Ang una po ay, ayan, basahin nga po natin, wise as a serpent. At anong susunod? Gentle as dove. Yan. Unahin po natin yung serpent. Sige po, tuloy-tuloy po natin. Ayan. Bakit sinabi ni Jesus, be wise as a serpent and be innocent as a dove? Sa Matthew chapter 10, verse 16, ay may binanggit po siya. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pinatotohanan ni Jesus na ang misyon ay mapanganib. Totoo ba yon na mapanganib ang misyon? Yung mabuhay ka lang sa mundong ito na hindi mo alam ang mga bagay-bagay na dapat mong gawin, nakakabahala na ho yun. Tama? Okay, tuloy po tayo, sir. I am sending you as a sheep in the midst of the wolves. Ibig sabihin, may mga, hindi po, sinisimbolo po yung wolves dito sa mga grupo o individual na tao na pwedeng mapanakit, pwedeng sumira, pwedeng gumawa sa iyo ng mga bagay na hindi kaya-aya. Sabi dito, hindi ilusyon ang Christianity, hindi ito comfort zone ng pananampalataya. Ang Christianismo daw po ay hindi po ito ay isang ilusyon o hindi ito comfort zone bilang mga mananampalataya. Ito ay may kinakaharap na challenge. At sunod po, sabi ni Jesus, be wise as a serpent. Serpent. Serpent to yan. Sige, tuloy po tayo, sir. Okay. Ang salitang Griego na proisimos, ibig sabihin ay marunong. Ayan po, yung ibig sabihin ng marunong mag-isip ng mabuti at marunong umakto tulad ng ahas. Kumbaga, parang sinasabi niya dito na maging matalino ka sa pakikitungo, pakikiharap, pakikisalamuha. Yan. Sa mga individual o grupo ng mga tao na pwedeng makakasalamuha mo. Sunod po, hindi sinabi ni Jesus na maging mandaraya. Tama?
Kundi, sinabi niya, ayan, ang aso po ay mapagmatyag. Isa sa mga katangian o karakteristik ng ahas ay mapagmatyag. Tama po ba? Sino po sa inyo nakaka-obserba nito? Sabi dito, ay laging alerto. Hindi basta-basta sumusugod at nararamdaman ang galaw sa paligid. Kumbaga, lagi siyang aware sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Hindi siya basta-basta na lang sumusugod. Kundi ito ay pinag-iisipan niya. Sabi dito, huwag maging padalos-dalos. Huwag maging clueless sa spiritual at moral genders. That very open door is from God. Ayan. Ibig sabihin, hindi lahat ng pagbubukas ng pinto ay galing sa Diyos. Parang ganito lang yun. Ilan sa inyo yung nabudol? Na-scam. Napunta tayo sa scam no? Nabudol. Bakit? Bakit kaya nabubudol tayo? Na-scam tayo? Nadadaya. Bakit po? Well, dahil tayo daw po ay madalas na nagpapadalos-dalos. 2, 3 bagay kung bakit tayo po ay madalas na nabudol, nadadaya, at na-scam. Madaling maniwala. Madaling magtiwala. Hindi ho tayo nag-iisip na ang papasukin ko bang pangyayaring ito o bagay ay di ba ako mapapahamak dito? Yan. Hindi ba ako masisira dito? So wala munang kumbaga walang pag-aaral, walang pagbabatyag, wala munang siguro pagmuni-muni o pananalangin, Lord, tama ba itong papasukin ko? Gabayan niyo ako? Kung hindi ito kalooban mo, pwede bang paalam mo sa akin na hindi ito scam ito o ako'y diadaya? Okay. So ano po sabi dito? Be alert. Ayan. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and of the sober mind. Your enemy, the devil, rolls around like a rolling lion, looking for someone to devour. Sabi po dito, ang demonyo ay laging nagmamasid, laging naghahanap ng pwede niyang pasila o mabiktima. At marami sa mga tao, marami sa atin, ay madalas na nangyayari ito. Yung mga padalos-dalos, yung mga agad-agad nagdidesisyon, na hindi mo na nagpe-pray, hindi mo na inaalam na legit ba to? Yan. Siguro ang iba sa inyo talagang may mga dinaanan na dito. Minsan sa media, no, sa mga TikTok, Shopee, saan pa ba? Ang gaganda ng pinapakita, kala mo legit ang mura. Ayan na, nung dumating na, madidismaya ka. At sunod po ay ito po, ang ahas daw po ay maingat. Ano yung una kanina? Mapagmatyag. Pangalawa, sabi din po dito ay maingat. Sabi niya, hindi sila agresibo. Hindi naman kailangang lalayo kung pwede at lalaban lang kapag walang choice. Ibig sabihin, ang ahas po ay kapag sila po'y naiipit na, doon pa lang sila lalaban. Doon pa lang silang gagawa ng aksyon. Pero hanggat hindi sila naiipit at hindi sila nasasaktan,
Hindi sila basta-basta gagalaw o gagawa ng isang bagay na pwedeng ikakasakit niya. At sunod po ay ito po sabi po dito, maging si Jesus ay even Jesus sometimes stay silent. Si Jesus, kung mapapansin nyo, noong mga panahon na kung saan ay kausap niya yung siya ay inaakusahan na ikaw ba'y anak ng Diyos, ikaw bang hari ng Israel? At wala silang walang halos may sasagot si Jesus o hindi sumasagot si Jesus. Kaya tuloy nagkaroon lang lalong pag-iinteres. At isa sa mga halimbawa po dito ay yung babaeng nahuli sa pangalon niya ay dinala kay Jesus at nandoon yung mga eskriba at mga parisiyo at siya ay tiyatanong ng mga grupo ng mga taong ito kung ayon sa batas ni Moises, yung babaeng nahulihan o mahuli sa pangulo niya ay babatuin hanggang sa mamatay. Isang sagot lang ang pwedeng sabihin ni Jesus. Makakaroon na ng butas o pakakataon ng kaaway. Pero ang talino ng ating Panginoon. Napansin niyo ba yun? Nung sinabi ni Jesus, ayon sa batas ni Moises, kapag nahuli ang babae sa pangalo niya, babatuin ito hanggang sa mamatay. Utos po yan sa batas ni Moises. Kapag sinabi ni Jesus na, sige, batuin niyo hanggang sa mamatay dahil nahuli ninyo siya sa akto. Ang tanong ay ito, di ba naparito ka? Naparito ka na mayroong dakilang pag-ibig sa sanlibutan? Naparito ka para iligtas ang mga tao? Naparito ka dahil mayroong kang dakilang awa at biyaya sa mga tao? Tapos sabihin mo na babatuin siya hanggang sa mamatay? Pero hindi sinabi ni Jesus yun. Tama po? Sino po nagbabasa ito ng Bible? Yan. Ulit-ulit nyo na siguro narinig to. Pero kung sinabi naman ni Jesus na, wag nyo siyang babatuin. Ano naman ang nilalabag ni Jesus? Sasabihin naman ng mga eskriba at mga parisiyo, nilabag mo ang utos ni Moises. Diba sinabi ni Moises na babatuin ang sa mamatay ang sino mang mahuli sa pangalon niya. Tapos hindi ka papayag. May salita bang lumabas sa bibig ni Jesus? Abang paulit-ulit siyang tiyatanong ng mga eskriba at mga parisiyo. Ano ginawa ni Jesus? Isang matalinong hakbang. Ginawa niya ay sumulat sa lupa. At ang sinulat niya sa lupa ay ito. Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan, siyang unang bumato sa babaeng ito. Galing, no? Kakamangha. Alam nyo, pag tayo ni Jesus, yung mga tao, wala na. Nag-alisa na. Kasi, bawat isa sa kanila ay may mga kasalanan din. Ang galing. At anong ginawa niya sa babae? Tinanong niya yung babae, nasaan sila? Saan yung mga taong babato sa'yo? Wala na po, guro. Umalis na po sila. Ako man ay hindi kita babatuin. Humayo ka. At huwag ka na muling magkasala. Alam nyo yung ganitong karakteristik ng ahas
Una ay maging mapagmatyag. Pangalawa ay maging maingat. Kaya sinabi ni Jesus na, taglayin ninyo, isabuhay ninyo ang katangian ng hayop nito. Bakit ahas at hindi layon? Kasi ang layo kasi parang may dating malakas, di ba? May makapangyarihan. Kaya takutan yung ahas. Di yan lumalaban kung hindi lang naiipit at hindi mo naapakan. Tama po? Alam nyo, marami sa atin, o marami sa mga nabubuhay ngayon, sa panahon natin nga pwede maging matalino at maging maayos ang kanyang pamumuhay kapag yung dalawang palang ito ay mataglay niya na. Yung maging alerto, maging mapagmatyag. Pangalawa, maging maingat. Alam niyo, minsan, ang kaguluhan na nangyayari sa loob ng tahanan, ng pamilya, ng mga mag-asawa, alam niyo kung anong pinag-uugatan? Alam niyo po yung pinagmumulan? Yung mga tipo kapag nagsasalita si Mr. o nagsasalita si Mrs., nagsisimula pa lang, may sagot na. Nagpapaliwanag pa, hindi pa siya nagpapaliwanag noon nagsisimula pa lang. Binabara na. Ayan. Yung anak, kapag may problema, tiyatanong ng magulang, nagsisimula pa lang magsalita, may conclusion na. Alam niyo kapag pinakinggan muna natin sila at hayaan muna sila magsalita lang, sige magsalita lang na magsalita, maglabas na ng maglabas ng kanyang mga alalahanin, problema, kung bakit nangyari ito, saka tayo magsalita. Hindi tayo hahantong sana sa hindi pangakaunawaan at pag-aaway-away. Tama? Yan ang isa sa mga dapat dating taglayin ang karakteristik ng ahas. Una, maging mapagmatyag. Pangalawa, maging maingat. Maging maingat saan? Maging maingat sa pagsasalita sa mga taong, lalo na yung miyembro ng iyong pamilya. Kasi may mga nasasaktan. Alam niyo yung sugat, 5 araw lang, 3 araw lang pwede gumaling. Pero yung salita na lumabas sa ating mga bibig na hindi kaya-aya at masakit, ang tagal, matagal po yan ang proseso ng kagalingan. Kaya nga po kapag tayo daw po ay nakapagsalita ng hindi maganda sa iyong anak, sa iyong asawa ng isa, dapat palitan mo ito. Suklian mo ng 10 mga magagandang mga salita na pwede lumabas sa iyo. Susuklian mo, papalitan mo. Paano ba? Kapag sinasabi mo sa iyong anak, ang galing mo. Salamat sa ginawa mo kanina. Ang sarap mo magluto. Salamat na sapagkat sinampay mo yung yung linabang ko. Tiniklop mo. Salamat, tiniklop mo ating mga sinampay. At marami pang iba kang pwedeng maisip para mapasaya ang kanyang puso. Amen po ba? Hello? At ang sunod po natin na ito. At ang ahas na po ay matalino. So kanina, una, ang ahas na po ay maging pagmatyag. Pangalawa, maingat. At pangatlo daw po ay matalino. Hindi nag-aaksaya ng lakas o strategic siya. Kumikilo sa tamang oras, marunong sa timing. Alam niya kung kailan siya aatake. Wow. Siguro hindi na kayo dito.
May alam na kayo dito. Madalas nyo na napapanood to. No? Ganon din po. Alam nyo, ang gamot daw po na ating iniinom sa inyong mga tawag dito, mga maintenance, kahit gaano kamahal yan, at wala sa timing ang pag-inom mo, wala sa oras, wala sa timing, ay pwede mawala ng bisa. Ganon din tayo. Kapag tayo daw po ay basta-basta na lang kumikilos, umaasta, na wala sa timing at wala sa ayos, mapanganib po yan. At ang sabi po dito, sa pag-aayag ng katotohanan, dapat mo ding maintindihan na may tamang oras, tamang lugar, at tamang paraan. Be sensitive sa pagkilos ng banal na espiritu. Maging sensitibo po tayo sa pagkilos ng banal na espiritu. Sino po sa atin dito yung minsan ay nag-share po tayo? Gusto po tayo mag-share ng salita ng Diyos o nag-share po tayo? Pero alam nyo, kapag wala sa timing, hindi ho kayo papakinggan. Tama? Naobserbahan nyo ba ito? Naobserbahan nyo ba na kapag wala sa timing ang mga bagay na ating ginagawa o gagawin, mababaliwala yung mga bagay na ating gustong gawin. Eh dapat na sa timing. Yung banal na espiritu po, kapag tayo maging sensitive po tayo sa kanyang pagkilos, na siya po yung pwede magturo sa atin o sa iyo na magsalita ka na o manahimik ka muna. Yan. May mga ganun pagkakataon. So, next po tayo. Ayan. Truth without timing cannot be absorbed. Wisdom is knowing and how when we speak. Be sensitive sa pagkilos ng banal na espiritu. Tama po yan. At, sunod po tayo. Ayan. Hindi lang ahas ang sinabi ni Jesus, be innocent as dove. So bago po tayo lilipat sa isang katangian ng isang hayop ay balikan muna natin yung tatlong ito. Ano yung una? maging mapagbatsyag. Pangalawa, maging maingat. Pangatlo, ayan, yan daw po yung katangian ng ahas. Mga kapatid, bakit itinuro ni Jesus ito? Bakit tinuro ni Jesus o inuutos niya sa kanyang mga alagad na ito yung dapat maging katangian nyo ito? Kapag kayo iiwanan ko na kayo at kayo na lang ang mamumuhay sa inyong sarili, at kapag kayo ay magdidesisyonan ng mga bagay-bagay para sa karya ng Diyos, sino man yung mga kasalamuhan ninyong mga tao, ano man ang inyong gagawin o planuhin, taglay ninyo ang tatlong katangiang ito. Sa inyong pagkipagharap sa mga tao, sa inyong pagkipag-usap sa mga tao, taglay ninyo ang tatlong katangiang ito. Alam nyo, kapag tayo ay sa loob ng ating mga tahanan, kapag naging maingat lang, maging mapagmatyag, ang mga Kristiyano, maiiwasan sana ang hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan ng mga mag-asawa o miyembro ng pamilya. Tuloy po tayo. Ayan. Sa Jewish custom po, ang simbolo ng kalapati ay, una-una, purity, clean animals in the law, innocent. Una po yung purity. Sa Old Testament, ito po inuutos. Ang mga tao noon ay naghahandog sa Diyos. Yan. Kapag sila po ay medyo may kaya-kaya, ang hinahandog nila sa Panginoon ay tupa, yan, baka, kambing. Kapag medyo hindi mo kaya yung ganong hayop, tama na yung kalapati. Medyo may mahirap ang kalagayan ng tao. Noong panahon na yon,
kalapati po ang kanilang inihandog. Doon po sa mga taong walang kakayahan na maghandog ng tupa o ng baka. Ang pangalawa, sabi niya dito ay innocent. Ano bang ibig sabihin po nito? Next po tayo. Ayan. Ito po, sacrifices sa Leviticus chapter 1, verse 14. If the offering to the Lord is a burnt offering of the birds, you are to offer a dove or a young pigeon. Yan. Ito daw po yung kanilang ino-offer sa Lord. Noong mga panahon na yon, no? Ino-offer nila sa Lord yan, sinusunog. Para yung kasalanan nila ay malinis. Okay, next po tayo. Sabi po dito, Spirit, yung sinisimbolo po ng Espiritu ay una, Spirit. Sa Matthew chapter 3, verse 16, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. Yan, yung isa sa mga simbolo ng kalapati ay yung banal na espiritu nang si Jesus ay binautismuhan sa ilog ng Jordan ni John the Baptist. Pagkatapos po ito bumaba ang banal na espiritu na sinisimbolo ng kalapati. Siyang dumapo kay Jesus. So, next po tayo. Ang kalapati ay malinis, may integridad at malinis ang pamumuhay, hindi selfish agenda. Yan. Ito daw po yung sinisimbolo ng kalapati, malinis. So kabaliktaran naman, no? Yung ahas kanina, ito naman ay kalinisan, ang sinisimbolo. At sabi po dito, ang kalapati ay malinis by live life that honors God. Yung kanyang buhay ay laging nagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Panginoon. Ito ay sinisimbolo ng mga Kristiyano na kilala sa Panginoon na laging nag-o-offer sa Diyos ng mga papuri, pasasalamat. Ang kalapati ay malinis, hindi tayo perpekto sa mundong ito. But by His grace, makakaya natin mapagtagumpayan sa kasalanan at we can have an honorable life. Kaya po natin mapagtagumpayan ang mga hamon, mga pangyayari sa buhay natin, bagamat hindi po tayo perpekto sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po? Sino po sa atin dito yung ang dami-dami natin mga pagkukulang. At minsan, ang iba sa atin ay linggo lang naalala si Lord. Dahil sa kabisihan at dahil sa marami pang mga bagay na inaasikaso at ginagawa sa buhay, paglinggo lang. Tayo na kapag sama-sama nagpupuri sa Panginoon. Kahit pa paano sa biyaya ng Panginoon na tayo ay nakakalapit pa rin sa Kanya. Ang kalapati ay ito po malinis. When you have a good testimony, your life will speak of Jesus even before you speak. Buhay na patotoo. Yan. Ibig sabihin yung buhay po natin, dahil sinisimbolo ng kalinisan ang kalapati, ibig sabihin yung buhay po natin ay may patotoo. Hello? May patotoo. Ngayon, ang tanong ay, ano ang patotoo na pwedeng nakikita sa iyo ng membro ng iyong pamilya na ikaw nga ay isang mananampalataya? Mayroong isang mga biyanan, miyembro ng isang pamilya. Ang gulo-gulo ng buhay. Pero pagdating sa simbahan, alam niyo, ang bait-bait. Sabi po nag-uusap po sila. O tapos na ang pananambahan, uwian tayo. Sabi niya sa mother-in-law niya, mamaya na po tayo uwi. Bakit? Kasi pag dito, mabait ka eh.
Pag sa bahay, salbahe ka. Mamaya na raw. Mamaya na raw sila. Mga kapatid, sa loob ka man, o sa labas, o saan ka man, dapat may testimony tayo. Pag sabi mo nga sa iyong katabi, dapat may testimony tayo. Sabi mo sa nagsasalita kayo na walang kausap, ha? Dapat may testimony tayo. Amen po ba? Nakikita ang karakteristik ng ating Panginoon. Kaya nga, paulit-ulit niyang tinuturo sa atin na ito yung mga dapat ninyong taglayin, dapat ninyong gawin, dapat ninyong isabuhay, dahil yun ay karakteristik ko. Para kayo ay maging matagumpay sa buhay nito at maging masaya at mapayapa ang inyong pamumuhay. Nakasama natin siya, taglayin natin ang ganito mga karakteristik. Sunod po, ang kalapati ay mapagkakatiwalaan. Ang kalapati ay kilala sa pagiging tapat, consistent, buwabalik ito sa tamang direksyon. Buwabalik siya sa kanyang amo. Sino po nakapanood dito sa inyo ng Lipad sa Kalawakan? Lipad sa Kalawakan. Ito yung inano ni Jessica Soho na lahat na nag-aalaga ng kalapati ay mayroong paligsahan. Yung paanon may number yon. Nilalagyan ng number. At halos 3 truck. Di ko alam kung ilang tao ang may-ari nun. Ang dami. Halimbawa, sa Cavite nila pinick up ang mga kalapating ito. May kanyang-kanyang pag-aari po ito, ha. Biniyay sa pinakamalayong lugar. Bicol siguro yun. Di ko alam, basta napakalayong lugar. Ang unang makakabalik, yun ang makakuha ng malaking premyo. Alam nyo, ang iba po ay nakakabalik agad. Makalipas lang ng kalating araw. Kasi mayroong stopover eh. Magugutom yun, kakain muna, iinom, lilipad na naman. Ang iba ay araw, ang iba ay linggo, pero nakauwi. Bakit po? Ang isa sa mga katangian ng kalapati ay tapat. Kilala niya kung sino ang kanyang amo. Kilala niya kung sino siyang, kung kanino siya, at saan siya uuwi. Ang galing, kakaiba yung katangian ng hayop nito, no? Alam niyo sa buhay nito, marami sa atin yung minsan lumalayo sa Lord. Tama? Nakakalayo. Lumalayo. Milya-milya ang layo. At kung saan ang pupuntang lugar, bansa, tiyatakasan ang tawag ng Panginoon. Pero, kung sino at alin yung tinakbuhan ng taong ito at nilayuan, siya din ang kanyang lalapitan kapag siya ay gipit na at hirap na sa buhay. Alam mo at alam niya kung sino ang kanyang lalapitan. Alam niya sa buhay na ito, ang bawat isa sa atin, may mga panahon na para bang napakalayo na ng Diyos sa atin. Para bang hindi na natin siya kilala dahil nalibang na tayo sa maraming mga bagay. At isang araw, mapagtanto mo, na kinakailangan mong bumalik kung sino yung kinalimutan mo at kung sino yung kinaayawan mo at kung sino yung binaliwala mo, mapagtanto mo na siya ay kailangan na kailangan mo at kailangan kang lumapit muli. Dahil ang katangian mo ay katulad nito.
Tinawag ka ng Panginoon na maging katulad ng kalapati. Amen? Kilala niya ang kanyang amo. Kilala ba natin si Lord? Kilala ba natin ang Panginoon? Ang iba ay parang ganito eh. Akala nila nakatakas na sila kay Lord. Para lang pala silang sumakay ng Ferris wheel. Yung nagsimula silang umakyat, nilibang sila. Pinaikot-ikot, akala nila ay ang layo na nila napuntahan, nakita nila yung mga malalayong lugar, masaya. Kaso, kung saan ka nagsimulang umakyat, ay doon ka rin magsimulang bumaba. Pagkasabi mo nga sa iyong katabi, wala kang takas. Pagkasabi mo sa iyong katabi, si Lord, hindi mo matatakasan, kaya agahan mo ang pagsuko. Next po tayo. Sabi po nito, ang kalapati ay mapagkatiwalaan. Totoo ba yan? Sabi po nito, ang kalapati ay kilala sa pagiging tapat at consistent. Buwabalik siya sa tamang direksyon. Buwabalik siya sa kanyang amo. Next po tayo, sir. Yan. Ang kalapati ay mapagkatiwalaan. Ang Kristiyanong tapat at mapagkakatiwalaan ay pagkakatiwalaan lalo ng Diyos at ng mga tao. Alam nyo, kung may mga ministry o gawain ng Panginoon na umuunlad at lumalago at lumalawak, yun ay dahil sa katapatan ng mga tinawag ng ating Panginoon. Amen po? Paano ba lumawak ang IFL? Nagsimula saan? Nagsimula saan? Simula sa mga maliliit, no? Ginugrupo-grupo ni Tita Pat yung mga tao na di naman isang simbahan lang, iba-ibang pinanggalingan. Nagturo ng mga ilang mga bata, nag-adapt ng ilang mga kabataan, hanggang sa nagturo, nag-train ng mga teacher. Curriculum ng IFL, tinuro sa mga teacher. Ilan-ilan lang. Wala pang 10. Hanggang, yan. At tingnan nyo ang IFL, napakaraming FLC kung tawagin. Pumalat sa Mindanao, Luzon, Visayas, at nung nakaraan lang ay nagkaroon ng competition dito, wala po yung iba doon. Nagsimula yon sa isang tao na mayroong katapatan. Hindi sumuko. Ang daming challenge sa buhay. Pero hindi sumuko. Ikaw, tayo, kapag ikaw ay napakatiwalaan ng Diyos sa mga maliit na bagay, pagtiyagaan mo yon. Amen? Kung nagtuturo ka sa isang tao, 2 tao, 3 tao, sige lang. Sige lang. Pagtiyagaan mo yon. Kapag nakita ng Diyos ang iyong katapatan sa maliit na bagay, ano sabi ng salita ng Diyos? Pagkakatiwalaan ka saan? Sa mas malawak at malaking bagay. Kaya yung pag-atin-atin nyo po sa gawaan ng Panginoon, yung pag-atin-atin ninyo sa mga discipleship, huwag po kayo mawala. Pagtiyagaan nyo. Kasi tinitraining kayo dito para sa kauunlad ng buhay espiritual ninyo. Para magkaroon kayo ng knowledge sa Bible. Paano kayo mag-handle ng mga Bible study at iba pa na mga gawain ng Panginoon. At kayo, kapag kayo ay nagtiyaga at nagtiyaga, pag mula ngayon, bibilang ka ng 5 taon, ano ka na? – 2011, ano ka na kaya? Kapag ikaw ay nagtiyaga. Tuloy po tayo. Sabi po nito, ang kalapati ay maamo. Ang Kristiyano ay dapat matutong pigil. Pigil po yan. Pigilo.
Kontrolin ang kanyang sarili. Yan, doon muna tayo sa kontrolin. Yan. Ang kalapati daw po, una-una ay maamo. Sabihin, marunong magpigil sa sarili. Alam niyo yung barang nakakagalit na, nakainis na yung sitwasyon, yung nag-iiba na yung paningin mo, pero wala kasi may katangian ka nito Marunong ka magpigil sa iyong sarili. Na kahit na nakainis ang taong ito, nakasuya, gusto mo nang buhatan ng kamay, pero hindi mo magagawa. Bakit po? Dahil marunong kang magpigil. Paamo po siya. Amen? At pangalawa, sabi niya, ang kalapati ay natural na hindi nakikipag-away. Okay. May napansin ba kayo? Siguro madalas kayo makakita ng mga hayop na away-away. Tama? Sino nakakita sa inyo ng kalapati na nag-away-away? Obserbasyon ko lang, wala akong nakita. Ewan ko sa inyo. Baka meron. Ay naobserbahan ba kayo na yung grupo ng mga kalapati ay kapag nagpapanagpo sila, nagsasalpukan agad, nagsasabong? Meron? Meron? Meron pa. Sa observation ko po, wala akong nakita. Ewan ko na sa inyo. Ibig sabihin kasi, hindi sila marunong makipag-away. Ibig sabihin, yung mga Kristiyano daw po ay hindi marunong makipag-away. Kahit na nakakagalit na siya, kahit na sinisiraan ka na, chichismis ka pa, naku, pigil na pigil ka pa. Yung mga tipong, isa pa, tatama ka na. Sabi naman ng iba ito, papasa Diyos ko na lang. Pero, papasa Diyos daw. Pero tinan mo yung kanyang pinopost niya sa Facebook ay puro paninira. Yung parang nagpaparamdam, para bang nagpapakampi, naghahanap ng kakampi. Alam niyo kapag sinabi niyong ipapasa Diyos niyo na lang, ang mga pangyayari sa buhay niyo o ginagawa sa inyo, wala kayong ibang hakbang na pwedeng gawin. Kundi sabihin niyo yung ganito, Lord, ang taong ito, alam ko may bahagi ako. Alam ko may kasalanan din ako. Pinapatawad ko siya. Pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang family. At nais ko sabihin sa iyo, Panginoon, na mahal ko siya. Tapos. Hindi yung laman ng media ay laging merong lagi ko nagpaparamdam, lagi ko parang gumaganti kayo, naghanap kayo ng kakampi. Hindi po. Kaya hindi po dapat marunong makipag-away ang mga Kristiyano. Kahit nagalit na inis niyo yung asawa niyo. Talagang malumanay pa rin ang sagot niyo. Kapag tinatanong kayo, malumanay pa rin ang sagot ninyo. Tingnan ko lang kung tataas pa uli ang boses niyon. Tama? Kung malumanay ang inyong mga sinasagot. Saan ba nagsisimula yung away? Sa loob ng tahanan, mga mag-asawa. Ano nagsisimula? Kapag mainit ang isa, mainit din siya. Yan. Kapag nagsimulang uminit yung isa, papaypayin. Kapag nagbabaga ng isa, papaypayan niya pa ito para lalong umapoy. Kaya yung resulta, balibagan ng gamit. Tama?
Nangyayari po yan. Pero ano kayang gagawin mo? Mainit siya, lumabas ka at maghalo-halo para pagbalik mo, pagbalik nyo ay malamig na. Amen po ba? Next po tayo. Ang kalapati ay maamo. Sinasabi ng Panginoon na dapat tayong matutong dumipinsa sa ating pananampalataya kung kinakailangan. Kahit may mga lubo sa paligid, mga taong mapanlinlang at may respeto, hindi padalos-dalos o marahas. Totoo po yun. Yun pong katangian ng kalapati. Next po tayo, wala na po, no? Ayan. Okay. Sabay-sabay po natin basahin. Patapos na po tayo. Kaya pinagsama ni Jesus ang kalapati at ang dahil kapag kalapati lang, madaling abusuhin ay sa kanyang kamuan. Kapag ahas lang, sisirain ang testimony nito. Okay. Kaya pinagsama. Pinagsama yung karakteristik ng ahas at ng kalapati. Kapag nagsama po yan, ang ganda ng resulta. Matalino, katulad ni Jesus, matalino pero maamo. Amen? Gusto niyo ba ng katahimikan ng buhay? Gusto niyo ba ng katahimikan ng buhay? Gusto mo pa ng payapang buhay? Taglayin natin ang yung karakteristik ng dalawang hayop nito na tinuro ni Jesus. Tayo manalangin. Umipo tayo lahat ng ating mga mata. Panginoon, maraming salamat. Ito yung mga salita na naalala niyo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, madalas kami nagkakamali, nagkakasala, dahil hindi kami naging maingat. Hindi kami naging matalino, katulad ng ahas. Basta-basta na lang kami nagdidesisyon, nagsasalita, nang hindi nag-iisip kung ano ang maging bunga nito. Patawad po. Patawad, Panginoon, sa mga pagkukulang namin. Patawad sa ating mga kasalanan na gawa. Pwede ba tayo lahat ay tumayo? Salamat po. Sa iyong sarili, ano sa palagay mo yung mga bagay na dapat baguhin ng Panginoon? O ipapabago mo sa Diyos at sa anong paraan? Ano yung mga galawan mo na madalas ay pinagbumulan ng hindi magandang nangyayari sa iyong pamilya, sa iyong buhay, na dapat mong hingi ng tawad sa Panginoon at next nito ay maging maingat ka na. Basahin mo lagi ang salita ng Diyos. Lalo mong ipagsiksikan ang iyong sarili sa Panginoon para magkaroon ka ng wisdom. Wisdom na nagagaling sa Panginoon at ito ang gagabay sa iyo. Sabi ng kanyang salita, huwag maiwalay sa iyong bibig ang salitang ito. Ang kanyang salita. Pagbulay-bulaya mo ito araw at gabi upang masunod mo ang lahat na nakasulat dito. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Kailangan mo ng kaalaman. Kailangan mo ng runong. Magpaturo tayo sa Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patawarin mo kami sa mga asal, mga salita, desisyon na
naging daan para naging daan ito upang magkaroon ng hindi magandang buhay. Resulta, naging daan ito pa upang magkakagulo-gulo. Masira ang aming relasyon o ugnayan. Panginoong Diyos, patawarin mo po kami. At ang karakteristik ng mga ahas nito at ng kalapati na yung itinuro sa kayong mga alagad na dapat nilang taglayin ay amin din mataglay, Panginoon. Na katulad mo, bagamat ikaw ang hari ng mga hari, ay ikaw ay makapangyarihan, pero ikaw ay naging maamo. Ikaw ay naging matalino sa pakipagharap sa grupo ng mga tao na ibig manakit sa iyo. Maraming salamat sa halimbawa na pinakita niyo, Panginoon, na tinuro niyo naman sa amin na dapat namin taglayin sa buhay nito para mamuhay kami ng masaya, mapayapa at maging matagumpay na kasama kayo. Salamat po sa pangalan ni Jesus.